Itong kalamidad ngayon, ito na nga binililindol na nga tayo. Tapos gagamitin pa sa politika, anak ng tokwa. Yun ang ano ngayon. Since usapang lindol, puntahan na natin to ditong sa eto. Ano masasabi mo dyan? Kasi ito, hindi ko alam kung nakita mo na to kasi medyo busy ka nga, no? Merong isang supporter ng DDS na kung asaan, ang sabi niya, kaya ng presidente dumalaw sa Davao, abangan ka namin. Okay. Tapos ayan, yung sumunod na litrato. Ayan si Tita Maria, shout out. Yung kanina yan, kahapon. Okay, nabasa ko nga yan. Yan yung bakla na na Locarit, yung nakipag-away dun sa Si Cho Moreno ba yun? Ewan ko, siya ba yun? Siya yata yun eh. Ito nga yata yung pangalan niya eh. Hindi ba yung pangalan niya? Paulo Lino Canilote? Hindi. Yung isa yan, yung isa. Yung isa okay. yung isa to, yung basta yung kasama lagi yan ni Cho Moreno. Kasama lagi yan. Okay. Gets. Ngayon, doon pa lang, na siya foul na yung ginawa niya Bakit Correct. mo sasabihin yun? Dapat ang sinabi mo, ngayon, BBM, patunayan mong ikaw ay presidente, hindi lang ng mga loyalista, kundi maging sa aming mga DDS, tulungan mo ang Davao. Dapat ganong klaseng atake, hindi yung para kang batang may bato sa gilid. Sige nga, pumunta ka nga dito sa barangay namin. Diba? Boss Angkay, alam mo, I've asked Boss Mark regarding this one kasi, and I would like to ask you as well. Yung, sa tingin mo ba yung niyan? Yung, kasi parang paghahamon dyan ikaw ba, kung habang lumilindol ba, nanaisin mong pumunta si PBBM dyan doon sa Davao during, na alam naman natin, syempre presidente yan, yung security risk. Ikaw ba, sa tingin mo, dapat ba pinatulan kagad ni PBM pumunta doon o ano? Anong masasabi mo? Depende yan sa advice ng kanyang security. Kung safe na pumunta doon, agad. Kasi ang presidente, unang-una iniingatan yan. Pero depende pa rin sa presidente. Kasi may mga ibang pangulo, pag hindi mapigilan, talagang pupunta doon. Pero, ayun na nga, ang importante kasi dito, ano ang ginawa ni BBM after kaagad ng lindol? Correct. Diba ang ginawa ni BBM? Nagpadala buong puwersa ng gobyerno, pinadala doon lahat ng tulong. Yung ginawa niya sa Cebu, ganun din. Na nagulat sila, kumpletos recados yung tulong. Ganun ang ginawa ni BBM doon sa Davao Wala silang naging problema. May narinig ba tayo ng mga taga Davao, ng mga mayor na nagsalita kay BBM na sasabihin, walang kaming natanggap na tulong dito porket walang angal naman. Di ba hindi ganun? During the time of our kababayan, ng mga kapwa ko waray doon sa Leyte, yun yung time, yun yung masasabi talaga natin na may political color. Kasi nga, may pagtatangi. Tandaan mo, kayo ay Romualdez at ang Pangulo. Oo, naalala ko yan. Diba? Yun yung yun yung pinahirapan muna bago makasundot ng tulong mula sa gobyerno. Pero dito, si BBM, hindi. Kahit wala siya doon, biruin mo kagaya ng nasa Masbate. At that time, nakaset na yung kanyang schedule. Kasi ang Masbate at that time, nasalanta ng malala ng bagyo. Oo, binagyo. Ngayon, kinabukasan, yun na yung pupunta ni BBM kasi kawawa din talaga yung mga kababayan natin doon. Nasaktuhan naman na nagkalindol noong September 30. So, ang nangyari, alam nga naman hatiin niya yung sarili niya. Parehas disaster na naganap yun. So, ang ginawa niya, pinadala niya doon si kung hindi ako nagkakamali, si Gibu ata yun. Pinadala. Hindi ko masyadong Ngayon, pero yun nga din talaga, I agree with you, no? Talagang ganun din para sa amin talaga. Para sa akin, yung a sign of a true great leader is yung never shy away from delegation, no? Yung hindi ka magatubili kung mag-delegate, hindi ka mahihiya. Hindi correct. Yung not necessarily ikaw yung gumawa. Yung pag magaling ka mag-delegate ng trabaho, okay din yun. Sign of a great leader din yun. Ang gusto kasi nila makita, yung tipong andun kaagad yung katawan ni BBM, makikita kaagad nila na parang ghost na bigla, uy, kakatapos ng lang lindol andito. Parang yung isa ditong leader natin, 'di ba? Katapos ng sakuna, pupunta dun, wala namang bit-bit. Magpapapicture lang. Si BBM hindi ganoon.
Siya yung commander, siya yung nagko-command eh. O Oo. sige, DSWD, ito yung gagawin nyo. AFP, yung militar, ganito gawin nyo. Kayo yung ano, gawin nyo to. So ang nangyayari, halimbawa may sakuna doon, full pack andun kaagad buong persa ng gobyerno, Correct. natutulungan. PCSO, grabe yung tulong. Tambak, Full umuulan force yata talaga ng kagad, tulong. no? DSWD, PCSO. Oo, sobrang ganda ng takbo ngayon ng ating pamahalaan kasi kahit may sakuna, hindi talaga pinababayaan. Walang nagreklamo ng mga mayor. Walang nagreklamo na governor. That's good. Kahit mga DDS pa yan. Kahit ngayong doon sa Cebu, 'di ba? Si Pam nagsalita pa yun na dapat daw na yes, kailangan mag-resign si BBM. May pahapyaw na ganun. Pero nung pumunta doon si BBM, laki ang pasasalamat nila kasi nga talagang tinulungan ni BBM. Talagang Oo. pero sabi nga ng mga mayor doon nagpapasalamat kami kasi nung ano lang daw yun isang note lang ni governor ng Cebu, nandun kaagad ang buong persa ng gobyerno. Tumulong kaagad. So, yan pa lang dapat nating ipagpasalamat kasi yung presidente natin ganyang kaaktibo. Kaya ako talaga, di ba, hindi lang isang beses nangyari yan. Marami na ring instances, and one of which is yung nung kay ano ba nun, yung kailangan niyang tulungan sila VP Lenny, yung bayan ni VP Lenny, pumunta rin kagad si PBBM. Wala, dinisregard yung kulay ng politika, tama ka eh. Correct. Disregard yung kulay ng politika pag si PBBM pagdating, tas tulong, delegate kagad ng tamang tulong dun sa bayan na nasalanta at nangangailangan. Mismo. Ito nga yung napansin ko kay BBM. Hindi ko nakita to sa ibang mga presidente, including former President Rodrigo Duterte. Kilala nyo naman siguro ako na isa ako talaga dati sa nagtatanggol kay PRRD. Marami naman tayo na nagtatanggol kay PRRD dati. Hanggang ngayon, nirerespeto ko pa rin naman si PRRD. Andun pa rin yung pagrespeto ko bilang naging Pangulo ng Pilipinas. Pero iba na kasi yung presidente natin ngayon. Ang di ko lang nagustuhan kasi imbis na suportahan niya yung gobyerno natin, binanat-banatan pa, kung ano-ano pa kasi parang kailangan sumunod ni BBM sa kanya. Anyways, yun nga, ang napansin ko, sa maraming naging presidente na naabutan ko, si BBM iba eh. Ang kaibahan ni Pangulong Bongbong Marcos, maliban sa magaling siya mag-command, lagi siya nasa labas. Oo. Napansin to ng, may ibang nakakapansin dito na napapanood ko na, lagi siyang nasa labas. Nandun Hands-on. sa field, nandun sa mga area ng disaster, nandun sa mga project. Ganon. Kaya nga yung nung lumabas yung mga flood control issues, mga ghost project, mismong presidente ang pumunta doon. Kaya nga may mga umaatake, bakit ikaw pa ang kailangan pumunta doon? Anong pakialam mo? Kung pumunta siya doon, presidente siya ng Republika ng Pilipinas. Gawin niya ang lahat ng gusto niya. Nakita natin, kaya natin na-discover yung mga ghost projects kasi siya po mismo ang pumunta doon. Kumbaga, working president siya, hindi siya yung tipong nasa opisina lang, nagla-live at taga-update sa Pilipinas. Yung kanyang pag-update, andun siya sa kalsada, andun siya sa project, andun siya sa proyektong walang kwenta. Di ba nabilib nga si even Magalong, by the likes of Magalong, nabilib kay PBBM dahil alam niya yung mga details, technicalities tawag dun sa construction, kung ano man yung dapat na itawag dun, alam ni PBBM mga materyales. Tapos si si Prof. Carlos, di ba, nung secretary pa si Prof. Carlos, isa rin siya, pinuri niya rin si PBBM na very brilliant. Tapos hindi mo pwedeng i-out si PBBM pagdating sa dahil talagang hands-on siya yung nagdi-discuss. Hands-on. Sa meeting. Nakita niyo yung halimbawa na lang yung pumunta siya sa Cebu. Nung pumunta siya sa Cebu, na may video doon kung paano siya mag-command. Mga mayor, ganito, DSWD. Makikita mo yung sistema ng kanyang ginagawa na masasabi mong ang galing ng taong to mag-isip. Ang galing ng taong to kasi alam niya kung ano ang gagawin sa field. Hindi yung tipong taga-utos ka lang tapos hindi mo naman alam kung anong sitwasyon sa mga lugar na nasa lanta. Dito mo, ang sabi pa nga po niya, yung mga mayor dyan, yung mga mayor, kung mayroon pa kayong gustong suporta o gustong hilingin sa gobyerno, sabihin nyo ngayon para nang sa ganun maiproseso natin lahat. Ganong klaseng presidente. Oo. Hindi yung tipong, hindi. Nung nga rin Boss Angkay, nung na-interview ko si Attorney Claire Castro,
Parang, kasi nung minomonitor ko si Attorney Claire before, neutral lang siya pero by the likes of like, more on critic siya. Parang, yun ang pakiramdam ko, more on critic siya pagdating kay PBBM. Pero, it all changes nung makatrabaho niya na si PBBM. Sabi niya, believe daw talaga siya, laging mas maaga dumating, tapos siya nagdi-discuss, siya nagde-delegate. Talagang sobrang sipag daw ni PBBM. Yan yung sabi ni Attorney Claire mismo. Saan pa ba magmamana kundi sa tatay? 'Di ba? Yun lang. Hindi naman natin pwedeng siguro sabihin natin na kailangan kunin niya yung lahat ng buong style ng kanyang ama. Pero yung pagiging brilliant pagdating sa leadership, nakuha yun ni BBM. Iba lang yung approach niya. Sino mag-aakala na yung mga dilawan mapapapalakpak sa kanya, 'di ba? Hindi rin ba nakuha ni Senator Amy? Sa tingin mo? Wala ang kay Senator Amy, puro kay Duterte ata niya nakuha yun eh.